Magandang buhay at mabuting tao grade 4. For today is our last topic for fourth quarter and for the school year. And it is all about listing possible outcomes in an event. This lesson is part of probability. Sabi nating probability, these are the things that may or may not happen or mga bagay na pwede or hindi pwedeng mangyari. Alam naman po natin that when it comes to mathematics, we are putting numerical values in things, objects, and this time, mga pangyayari naman po ang bibigyan natin ng numerical representation. Unlike the lesson for grade 5 and grade 6, may calculations sila. Kayo po, ang inyong topic is all about listing lang muna. Paglilista lang ng outcome sa isang event. Why? Same with your personal experiences at home. Kapag may ginawa kayong isang bagay or may nangyaring isang bagay, kailangan may ideya tayo kung ano-ano ba yung magiging outcomes nito sa ating buhay. Kailangan may ideya tayo kung ito ba'y makakabuti sa atin or hindi. Alam dapat natin yung mga magiging epekto nito. Para sa ganun, mapipili natin kung ano yung mga bagay na ating gagawin at mapiprevent natin yung mga masasama nitong effects. Diba? So, doon ko pwede siyang i-relate or doon natin siya pwedeng i-relate yung lesson na to. So, dahil listing lang po yung ating gagawin, let us have the steps on how to list the possible outcomes sa ating buhay. So, ito yung sinasabi ko kanina. Pwede natin gamitin para malaman natin yung mga probabilities, mga pwedeng mangyari once na may gagawin tayo sa ating buhay. Or in this case, mathematics, doon lang sa mga simpleng events na ating may experience or makakasalamuha or mararanasan on a day-to-day basis. So, ano ba yung mga steps? So, first step is to identify the possible outcomes. Bago mo maisulat, kailangan alam mo muna kung ano-ano yung mga dapat na lalabas. And then, for the step to identify the outcomes needed. Alin lang ba yung kailangan? Ano po? And for the third step, si 1 and 2, halos magka-relate lang or pwede nga isang step na lang si 1 and 2. And then si third step, saka mo lang siya maililista. So the first one is identify ano ba yung object na present. And then step 2, ano-ano ba yung bumubuo dun sa object na yun. Yun lang yung sinasabi nito. And then the third step is ilista mo na. So ngayon, alam mo na kung ano yung mga possible na outcomes kasi alam mo yung object, alam mo yung tinutukoy or dinidescribe na object, and then alam mo kung ano yung parts ng object na pwedeng lumabas, and then pwede mo na siyang ilista. For example number 1, sample number 1. So, muli po, kokopyahin po ito. We have a coin. So, kung halimbawa, tatanungin ka ng kaklase mo, o sige, hulaan tayo laro tayo. Kung sino ang mataas ang score or sino mas maraming hula, siya ang mananalo. So, probability na yon. Nag-iisip na sila or mag-iisip na kayo ng outcome. Why? Kasi sa coin, we have step 1, na-identify na natin kung ano yung object, coin. Step 2, i-identify natin ano yung parts niya. Ano ba yung parts niya? We have the head, and then we have the tail. Ito po ano? So we have head and tail. So in short, pag nilista natin, dahil alam na natin meron siyang dalawang part, the probabilities or the possible outcomes when it comes to coin is the head and the tail. Diba? Yun ang dalawang possible outcome kapag tayo ay naglaro or nakakita ng event ng toss a coin. Yung pipitik ng barya. Dalawa lang yung kanyang possible outcome. So in short, we have two outcomes. Kasi ang sabi ay isang coin lang naman. So pag naging dalawa yung coin, magiging iba na yung outcome niya. But in this case po, for number 1, dahil ang sabi is single coin, dalawa lang ang ating possible outcome. Pwedeng head, pwedeng tail. Hindi naman pwedeng sabay lumabas si head at si tail.
pwedeng head lang, pwedeng tails lang. Di ba? Ayan lang. Pag pinitik mo at nilagay sa palad, pwedeng ulo or pwedeng pundok or heads and tails. So the answer is two outcomes. At pag tinanong kung ano yung dalawang outcomes na yun, the first one is the heads or the tails. Kuha po. Yung pangalawa, we have a single dice or die. So that is the first step. Alam na natin yung object. And then, the second one is, ano-ano ba yung possible outcomes niya? So maglilista na tayo. Third or first and second step. So pag tinignan natin ng dice ng mabuti, siya ay binubuo ng 6 na faces. At kada face ay may isang tuldok. So kung isang face ay may nagre-represent na isang tuldok, ibig sabihin, kada side ay bumibilang ng nadadagdagan ng isa. So yung unang face, isa lang tuldok. Yung pangalawa is dalawa. Yung pangatlo, ito yun, yung face na to, pangatlo. And then yung pang-apat ay may 4 na tuldok. Yung pang-5 ay may 5 tuldok. At yung pang-6 ay may 6 na tuldok. So in short, ano-ano ang possible outcomes kapag ang laro or ang event ay dice. So we have 1, we have 2, 3, 4, 5, 6. So ito yung pwedeng lumabas. Pwedeng ang lumabas ay isang tuldok, yung dalawa, yung tatlo, yung apat, yung 5, or yung 6. So dahil isa lang naman yung dice, ilang outcomes meron tayo? We have 6 possible outcomes. At ano yun? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi natin alam kung ano ilalabas. Pero ang alam natin is pwedeng isa dun sa 6 na outcomes na yun. Diba? Madali lang naman yung lesson na to. Bibilangin nyo lang at alamin nyo lang ano-ano ba yung pwedeng lumabas dun sa mga events na may kinalaman sa probability. Isa pa po ba? O, isa pa daw. So we have number 3. We have draw lots or bunutan in Tagalog. So draw lots, ano daw yung laman ng draw lots? Ang laman ng draw lots ay yung words or yung letters na A, L, P, H, A. Yun daw yung laman ng draw lots. So ano-ano yung pwede kong mabunot na letra kapag ang event ay draw lots? So pwedeng A, pwedeng L, pwedeng P, pwedeng H, or pwedeng A. So ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 possible outcomes. Di ba? Madali lang. Eh paano to pag dalawa na yung event? Number 4. Sige nga, kayo muna. Post niyo po muna yung video. Paano daw yung kung dalawa? Halimbawa, sa kaliwang kamay ay dice at yung kanang kamay ay draw lots. So ano daw yung possible na pwedeng lumabas at ilan yung ating magiging pamimilian kapag ang event ay single dice at draw lots na ang laman is letters A, L, P, H, A. Tingnan natin. Kung nipilay nyo na po yung video, ibig sabihin, may sagot na po kayo. D, E, F. So kung sa kaliwang kamay, meron siyang single dice, pwedeng ang lumabas doon, ulitin natin ay 1, 2, 3, 4, 5. Wala pala ng C. Si Sir di marunong mag-alphabet. C, D, and E, at F. So ito yung nasa kaliwang kamay. Dice. So ito yung kay dice. Pagdating kay draw lots, ano-ano yung pwedeng lumabas? So pwede daw AL, PHLA or alpha. So kung ito ay dice, so kung bumunot ako kay draw lots, pwedeng 1,
1A, pwedeng 2A, pwedeng 3A, 4A, 5A, 6A. So, ito yung unang possibility na kada number ay ang kapares ay A. Pwede rin naman po na we have 2, 3, 4, 5, 6. Pwede rin naman po na kada letter or number ng dice ang lumabas ay yung letter L naman ang maging kapares niya. Pwede rin na 4, 5, 6. Ang kapares ay yung letter P. Pwede rin na ang maging kapares ng bawat number ng dice ay yung letter H. At pwede rin naman na ang maging kapares ay yung letter A ulit. Kasi dalawa yung letter A natin sa loob ng drawlots. So, pwedeng A, pwedeng L, pwedeng P, pwedeng H, pwedeng A ang kapares ng bawat number doon sa dice. So, in short, meron tayong ilang possibilities or ilang outcomes dito sa example na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burahin na nga natin itong ABCDE na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, meron tayong 30 possible outcomes. So, ano napansin nyo? Mas nagiging marami yung event, dumadami din yung possible outcomes. Kasi kailangan, alam natin na yung dice ay may 6 na face, 6 na number, at kada number na yun ay pwedeng maging kapares ng bawat letra doon kay drawlots. So kung halimbawa maglaro kayo, okay, hulaan mo kung ano lalabas dito sa kanang kamay ko, dice sa kaliwa ay drawlots, ano yung pwedeng lumabas? So imagine mo, 30 yung possible na huhulaan mo. So at least alam mo yung pwedeng maging resulta. Ano po? Another one? O ayan, paano naman daw kung ganito? Example number 5. We have a dice and we have a coin. So same na naman ang mangyayari. Kailangan nating alamin ilang faces meron si dice. So 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then si coin ilan? 2 lang. So si bawat number ni dice ay pwedeng maging tails daw. So bundok, 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 bundok. And then pag binaliktad natin si coin, pwede na rin siyang maging kapares naman ni dice. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then binaliktad naman natin ulo o tao, tao, or heads, tao, tao, tao. So, meron tayong tails at meron tayong heads. No po? So, ibig sabihin, meron pangatlo pa bang face si coin? Wala na po, 2 lang. Si dice, ito na yung 6 na faces niya or 6 na numbers niya. So, kompleto na po ba? Yes po, kasi wala naman tayong idadagdag na face ni coin. 2 lang, tails at heads lang. So, ilan ang possibilities natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, we have 12 possible outcomes. Nakukuha po. Kung ganon, let us have our activity. So, for the activity, meron tayong 3 event. For number 1, paano daw kung 2 dice? Yung kaliwang kamay ay may isang dice, yung kanang kamay ay isang dice ulit. O that is number 1. For number 2, draw lots with the letters of the alphabet inside. Meron daw tayong palabunutan na ang laman ay yung
letters ng alphabet from A to Z. So ano-ano yung magiging pamimilian at ilan silang lahat. And then for number 3, draw lots with the colors red, blue, green, orange. So palabunutan daw na ang laman ay yung kulay na red, blue, green, at orange doon sa kaliwang kamay. And then sa kanang kamay naman ay meron siyang coin. So ulitin ko for number 1, dalawang dice. Isa sa kaliwa, isa sa kanang kamay. For number 2, isang palabunutan lang. Ang laman daw po ng palabunutan ay yung alphabets A hanggang Z. And then for number 3, draw lots. Sa kaliwang kamay, ang laman ng draw lots ay red, blue, green, at orange. And sa kanang kamay ay coin. Okay po? So kung may tanong po, ay pwede naman pong magtanong dun sa comment section. Titingnan ko kung masasagot natin via comment section. Then kung hindi naman, i-message ko na lang si Ma'am Karina. Ang pagpapasa po nito ay bukas. Bukas po kayo kukuha ng another activities ninyo sa inyong advisor. So bukas nyo na rin po ipasa ang inyong mga kasagutan sa activity ng lesson na ito. Muli, maraming salamat. At kita-kita po tayo kung kailan man magkakaroon ng face-to-face. Maraming salamat.